Okay. Hello, good evening po mga minamahal naming mga kapatid sa Panginoon. Magandang gabi po mga pastors, mga ministers, mga lingkod po ng Lord. Pagpalain po kayo ng Diyos sa gabing ito. Talakayin po natin ngayon itong Genesis. Diretsuhin na po natin sa Genesis chapter 1. Ito pong authority binigyan ng Lord kay Adam na inagaw ni Satan sa kanya, no po. Mahalaga po itong message na ito kung pamagatan nating knowing and understanding your God-given authority. Napakaliwanag po nito. Lahat tayo binigyan na po ng Diyos ng tinatawag na authority. Sa panahon natin ngayon, New Testament, bagong tipan, no? Panahon ng biyaya. Ang type niya nasa Book of Esther. Si Esther ay type po ng church at binigay sa kanya ni King Ahasuerus ang kanyang scepter para hindi siya patayin o hindi siya mahatulan. Kasi bawal pong pumasok sa kwartang hari ang sino mang taon kung walang pahintulot. Si Esther kailangan niyang lumapit sa hari para iligtas ang kanyang bayang Israel. Kaya si King Ahasuerus biglang dali-daling tumakbo palapit kay Esther habang wala pang nakakakita. Pagkatapos binigay niya yung kanyang authority kay Esther. Ibig sabihin, type po yan ng church at ng ating Panginoon, ng hari, no? Hari ng mga hari. Binigay ni Jesus sa atin ang kanyang scepter, yung kanyang authority. Maliwanag yung sinabi ni Lord. Sabi niya, yun nga, no? Binigyan niya yung authority sa atin. Maliwanag yung sinabi niya, I give unto you power, sabi ng Lord, to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy. Kaya iniwan na ni Jesus yan. Yung mga sinabi niyang, anumang talian nyo sa lupa, tatalian ko sa langit. Anumang kalagan nyo sa lupa, kakalagan ko sa langit. Authority po yan na binigyan ng Lord sa church. Ngayon basahin natin ang Genesis chapter 1 mula po dito sa 24. 24. And God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth, after his kind. And it was so. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. Napakaganda. Nilikha raw ng Lord lahat ng hayop, no? Sa pamamagitan lang po ng kanyang salita. Makikita natin dito, yung kapangyarihan ng ating Diyos. Mga kapatid, sabi nito, nilikha lang niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi niya, magkaroon ng iba't ibang hayop sa lupa. Magkaroon ng iba't ibang umuusad na hayop. Kaya nga biglang naglitawan lahat ng hayop. Sa salita lang ng Lord, na-command niya ito. At nagkatotoo, nagsilitaw po. Ano mang sinabi niya, nagkatotoo po. Nangyari. Ito ang pang-anim na araw ng kanyang creation. Okay, 25. And God made the beasts of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth, and after his kind. And God saw that it was good. And God said, let us make man. So na po, nilikha na ng Lord dito ang tao, na si Adan. Sabi niya, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Yung sinabi niya, dominion, no? Pamumuno, no? Paghahari, rulership. Sabi ng Lord, let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing
that creepeth upon the earth. Kaya, ito ang napakagandang authority niiwan ng Lord sa tao. Napaka-great, no? Napakadakila ng iniwan niyang authority kay Adan. Sabi niya, magkaroon kayo ng dominion sa mundong ito. Sa lahat ng hayop, sa lahat ng umuusad, sa lahat ng bagay na nabubuhay sa mundo, magkaroon kayo ng pamumuno. Pagharian nyo ang mundong ito. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Ginawa ng Diyos ang tao na manager o ruler ng sanlibutan ito. Ginawa siyang Panginoon ng lupa. Grabe po talaga ang authority ng anak ng Diyos. Ito ang gusto ng Lord na maibalik sa mga anak niya. Maraming Kristiyano, hindi pa nila naintindihan po itong authority ito. Kaya nga yung maraming Kristiyano, parang mga baby Christian pa, hindi nila alam yung kanilang authority. Kaya nga, konting karamdaman, natataranta, nangangamba. Konting karamdaman, natatakot. Ganyan po Mga kapatid, pag alam nyo ang authority nyo, pag alam nyo ang biyayang tinanggap natin kay Jesus Christ, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, papanatag po tayo. Kaya tuloy ko po, sabi rito, magkaroon kayo ng pamumuno sa mundong ito, sa lahat ng bagay na may buhay. So God created man in His own image. Hindi po ang content to exist. In the image of God, created He him. Male and female, created He them. Kaya nga, nilikha ng Lord ang tao, no? Pati na si Eva, na nagmula sa tadyang ni Adan. 28, nang malikha sila, thank you, and God blessed them. Ito na po ang maganda. Thank you, Lord. And God blessed them. Binless ng Lord si Adan at Eva. Sabi niya, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth. Sabi niya, magpakarami kayo, punuin niyo ang mundong ito, and subdue it. Pangunahan niyo ang mundong ito. Sabi niya, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Maliwanag ang sabi ng Lord, sa lahat ng bagay na may buhay sa mundong ito, sabi niya, pagharian nyo. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of the earth, which is upon the face of all the earth. And every tree in which is the tree of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. Sabi ng Panginoon, binibigay ko sa iyo ang bawat herb, mga gulay, mga herbs, no? Mga herbal, bearing seed. Sabi niya, pati na ang mga punong kahoy, yung kanilang mga prutas, ito'y binibigay ko sa inyo para maging pagkain nyo. Kaya, yung original palang pagkain binigay ng Lord sa tao, mga kapatid, hindi karne, hindi hayop. Hindi sinabi ng Diyos, o yung mga hayop na nilikha ko sa paraiso, katayin nyo at sila, gawin yung pagkain. Ay, thank you po. Gawin yung pagkain. Wala po sinabi ang Lord na kumain kayo ng mga hayop, katayin nyo. Ang sabi ng Lord, yung mga gulay, prutas, binibigay kong pagkain nyo. Yan ang original na pagkain binigay ng Lord. Kaya nga makikita natin, nung araw talagang wala pang cancer noon. Hindi uso yung mga cancer, mga iba-ibang sakit. Tulad ngayon, napakaraming sakit ngayon. High blood, di ba? Ano pa, yung mga diabetes, ang daming sakit ngayon po. Alam niyo, dahil sa pagkain. Yan ang number one sanhin ng sakit sa tao ngayon. Lahat ng sakit ngayon ang pinagmumulan talaga
pagkain. Sabi nga nung dakilang doktor na nabasa ko sa YouTube, death begins in colon. Nagsisimula raw sa bituka ang kamatayan ng tao. Kasi kung ano yung kinakain, yun ang nagiging sakit pag sumobra, no? Tulad ng bawa ng karne, pag laging taba ng karne, may mga taong ganyan eh. Yung mother ko, mahilig sa taba ng karne. Ayaw niya yung laman, gusto niya yung taba na grabe. Lagi kong tinuturuan noon, ibinabawal ko yung talaga na, yun ang gusto talaga niya dahil meron siyang canteen, meron siyang negosyong karinderya sa Manila. Napakalakas ng kanyang negosyo, kaya yun ang paborito niya, minanaya sa aking mga ninuno, mga lolo't lola. Kaya iisang kanilang karamdaman noon, puro high blood. Totoo po yan. Yun ang mga sakit na nung tumanda sila, nagpahirap sa kanila. Kaya mga kapatid, ganun talaga. Dahil ang original na pagkain binigay ng Lord sa tao, mga gulay, prutas. Kahit sa panahon ng mga saserdote, alam mo yung mga saserdote, pag naghahandog sila ng hayop sa altar, di ba sinasabi ng Panginoon, lahat ng mga, yung parte ng breast, yung mga laman, no? Laman. Sabi niya, ibigay nyo sa mga saserdote upang maging pagkain nila. Ngunit yung lamang loob, alam mo yung lamang loob, bituka, lahat ng lamang loob, balon-balunan, kung yan, manok, no? Yung mga lamang loob, bato, atay, basta lamang loob. Sabi ng Lord, ang lamang loob at mga taba, sabi niya, yung taba, sunugin nyo, sabi ng Lord. Sunugin nyo, isama nyo sa yung handog na susunugin, isamang sunugin, sabi ng Lord. Ang ipakain nyo lang yung mga laman, sabi ng Lord. Kaya dito makikita na natin ang kaalaman ng Panginoon. Alam niya ang makakabuti sa kalusugan ng tao. Kapag lagi kang kumakain ng taba, kumakain ng lamang loob, alam mo, lamang loob, no? Meron akong kilala rito, kapatid ni Frank. Laging kinakain ng kanyang kapatid. Paborito niya yung inihaw na, alam mo yung ano, Brad, sa yung bituka ng manok? Isaw po. Isaw. Yan. Yung isaw po ng manok. Naku, very spicy niya, no? Kung titignan mo, napakalasa, no? Napakasarap. Na-addict yun. Yun ang lagi niyang kinakain. Alam mo, nang tinamaan siya ng uric acid, naku, yung ulo niya, tinutubuan ng bukol. Yung kamay niya, tinutubuan ng mga bukol na parang buto talaga. Sumobrang taas ng uric acid. Hindi makalakad sa sobrang sakit. Talagang umiiyak siya. Iyon, dinala lang sa church, pinag-pray po namin, pinagaling ng Panginoon. Kaya lang hindi rin naglingkod, wala na akong balita. Pero pinagaling siya ng Lord. Kaya nang dalhin sa church yan, sumisigaw sa sakit. Hindi makatayo, binubuhat lang po. Pag nakahiga na, sumisigaw pa rin, konting galaw lang. Napakasakit daw. Ganun pala ang uric acid pag tumaas. Kaya palang Panginoon, sabi niya, sa Old Testament, yung mga lamang loob, sunugin nyo, huwag nyong kainin. Sabi ng Lord. Alam ng Lord na pag yun, araw-araw kinakain mo yon, tataas ang uric acid mo. Ibig sabihin, mayaman sa purine na nagiging uric acid. Kaya ngayon, tunay na ang Lord ang mamalasakit. No? Binibigay ko sa inyong pagkain ng lahat ng gulay sa paraiso at mga prutas ng punong kahoy. Ito'y binibigay ko sa inyong pagkain, ganun din sa mga hayop. Sabi ng Lord, ang linaw nito. Ito ang original na pagkain, pati sa hayop. Sabi niya, tingnan niyo po, pati leon, tigre, ahas, kinakain po, gulay. Ayan, And to every beast of the earth, every beast, bawat hayop, tulad ng lion. Pag beast, ano yan? Four-footed animals, lion, tiger, leopard, cougar, iba't ibang hayop na, and to every beast of the field, and to every fowl of the air, pati mga ibon, iisang pagkain, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given
every green herb for meat. And it was so. Pati mga hayop, ang kinakain nila nung unang paglikha ng Lord, hindi karne, walang carnivorous ng mga hayop nun. Puro vegetarian. Kaya pati nga ahas kinakain talagang gulay Hindi ba? Nang bumagsak ang tao, doon na lang nagbago ang hayop, bumagsik. Kasi naghari si Satan Nang ipagbili ni Adan o isangla ni Adan ang authority niya kay Satan, naghari si Satan sa mundo. At yan mababasa naman natin sa Korinto, 2 Corinthians 4:4, ang linaw ng sabi ni Paul. The God of this present evil world is Satan, sabi niya. Kaya si Satan yun, nakapasok sa mga hayop, binigyan ng kabagsikan, binigyan ng yung lion, kumakain ng tao, tiger. Nagbago na yung hayop noon. Pero sa pasimula pa, ng paglikha ng Lord, maaamo po yan. Kaya nga sabi ng Lord, sa panahon ng millennial reign of Christ, pag naghari na si Kristo sa mundong ito, sa bagong langit at bagong lupa, at sa millennium, sabi ng Biblia, ang mga hayop babalik sa dati nilang pagkain. Ang mga, sabi niya, ang mga lion, ang mga leopard, sabi niya, kakain na rin ng damo. Sabi ng Lord, yung mga hayop, wala nang mananakit sa aking banal na bundok, sabi ng Lord, sa kanyang church. Kaya nga, ibabalik ng Lord yung nawalang paraiso, Garden of Eden. Kaya mga kapatid, ang linaw po nito. Kaya nga nung sa Hardin ng Eden, walang bagsik. Ang mga layon hindi kumakain ng tao. Kaya safe na safe sila Adan. Nakikinig sila kay Adan lahat. Si Adan ang may control. Si Adan ang may dominion nung panahong yon. At kasi nung wala pa si Adan, nandun na sa Garden of Eden si Satan, si Lucifer. Ayon sa Biblia, naghahari si Satan sa lupa nung panahong yon, nung wala pa ang tao. Pero nang dumating na po ang tao, ang sabi ng Lord, binigyan niya na kay Adan ang authority. Sabi niya, pangunahan mo lahat ng bagay na gumagalaw at may buhay sa mundong ito. Kasama na rin ang Diablo, kasama na ang mga evil spirits, pangungunahan ng tao, ni Satan, ni Adam, lahat po ng mga nabubuhay sa mundo, pati mga demonyo, mga evil spirits. Kaya ang ginawa ni Satan, dinaya niya ang tao. Dahil pinagbawal ng Lord ang pagkain sa prutas, sa punong kahoy ng pagkaalam sa masama at mabuti. Sabi ng Lord, huwag niyong kakainin ng isang punong kahoy na ito, yung prutas niya, sapagkat oras na kainin niyo, kayo'y mamamatay sa araw ding yon. Yan, alam po nating lahat yon. Kaya mga kapatid, ang ginawa ni Satan, tinukso niya ang tao. Pumasok ang espiritu ni Satanas sa isang ahas. At ang sabi ni Satan, totoo ba? Sabi niya, totoo ba na ayaw ipakain ng Lord lahat ng prutas sa paraiso? Binabawal niyang kainin niyo ang mga punong kahoy, mga prutas? Gumawa siya ng strategy niya. Totoo bang binabawal daw ng Panginoon na kumain kayo ng prutas? Sabi nila Adan, hindi naman. Isa lang ang pinagbabawal niya. Yung isang punong kahoy na punong kahoy ng kaalaman sa masama at mabuti. Pinagbabawal ng Lord na ito'y kainin namin. Sapagkat oras na kainin namin, kami mamamatay sa araw din yon. Ano sabi ni Satan? Huwag kayong maniwala. Hindi totoo yan. Ang totoo, kapag kinain nyo ang prutas na yan na pinagbabawal ng Diyos, kayo'y magiging Diyos. Diyos din. Kaya nga doon natukso si Eva at Adan Magiging katulad kayo ng Diyos na nakakaalam ng masama at mabuti. Natanim sa isip nila yon. Kaya yung suggestion ni Satan, yan ang number 1 kalaban ng Kristiyano Yung bulong ng kaaway. Magsasuggest, kala mo nagmamalasakit. Totoo bang ayaw ipakain ng Lord ang mga prutas? Alam naman ni Satan na isang prutas lang ang binabawal ng Lord.
Pero strategy niya, totoo bang lahat ng prutas binabawal ng Lord? Pandaraya eh. Ay, hindi naman, sabi ni Adan. Pwede namin kainin lahat ng prutas, maliban sa isa. Yun nga, yung pagkaalam sa masama at mabuti. At ang sabi ni Satan, hindi totoo ang sinabi ng Diyos. Sabi niya, ang totoo kaya binabawal ng Lord yan, pag kinain niyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Tingnan niyo? Deception, no? Yan ang mga taktika ni Satan. Ngayon mga kapatid, sa madaling salita, nadaya si Eva at Adan. Nakain nila ang prutas, anong nangyari? Namulat ang mga mata nila at nakitang sila'y hubad. Totoo mga kapatid, at nahiya sila, nagtago sila sa mga halamanan dahil nakita nila hubad sila. Alam ng Diyos na ang tao'y babagsak, mga kapatid. Dahil ang Diyos, alam nyo na, omnipresent siya, no? Omniscience, He knows all things. Alam niya lahat ng bagay. Omnipotent. Talagang walang limit ang kanyang kapangyarihan. Alam niya na babagsak si Adan. Dahil itinakda rin po ng Diyos yan. Ang iba hindi maunawaan nito pero yun ang katotohanan. Plano lang Diyos lahat yan. Para maipakita niya ang kanyang grace. Para maipakita niya ang kanyang pag-ibig sa tao. Nang magkatawang-tawang Diyos at tubusin tayo sa ating mga kasalanan para maipakita ng Lord ang kanyang grasya. John 3:16. No? Pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang lahat ng sa kanya'y sumampalataya sa kamatayan niya sa krus, hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para maipakita ng Lord yung grace na yan, no? Kaya, nang nakain na ni Adan ng prutas at nakita nilang hubad sila, nagtago sila, bumaba ang Lord. Dahil siya God above us, no? God above us ng panahon yun. Bumaba siya at tinawag niya si Adan. Bumaba siya sa lupa, galing sa langit, at ang sabi niya, nung nasa paraiso na siya, Adan, nasaan ka? Nasaan ka, Adan? Sabi ng Panginoon. Mga kapatid, nang sabihin ng Lord, nasaan ka, Adan? Malalim na tanong po yan. Hindi naman hindi siya nakikita ng Lord. Ang Diyos nga ay omnipresent Kahit saan, nandyan siya At the same time, ang Diyos kahit saan nandyan, nakikita niya lahat ng bagay. Sabi nga ni King David, saan ako magtatago sa iyong presensya? Magtago ako sa langit, nandun ka. Magtago ako sa impyerno, nandun ka. Kahit saan ako magtago, sabi ni Haring David, nakikita mo ako, sabi ni David. Kaya si Adan, ang totoo, nakikita siya ng Lord kung saan sila nagtatago. Pero yung tanong ng Lord, spiritual na tanong Adan, nasaan ka ngayon? Nasaan ka na ngayon? Nasaan ang relasyon natin? Yun ang ibig sabihin ng Lord. Malalim ang tanong na yun. Bakit mo kinain ng prutas? Yun ang ibig sabihin. Bakit pinutol mo ang ating relasyon bilang mag-ama? Kaya yun ang katotohanan doon. Sabi ni Adan, Panginoon, nandito po kami, nagtatago kami sa halamanan. Kasi nahihiya kami sa iyo dahil kami hubad. Sabi ng Panginoon, bakit alam mo na kayo'y hubad? Kinain na ba niyo ang prutas na pinagbabawal ko? Sabi niya, no? Sabi ni Adan, opo, Panginoon. Kasi ang babaeng binigay mo sa akin, tinukso niya akong kainin. Binigyan niya ako. Nagturuan na sila. Maya sabi niya kay Eva, kasi Panginoon, sabi naman ni Eva, ang ahas, tinukso niya rin ako. Nagturuan na sila, no? Kaya doon nasumpa ang tao. Doon bumagsak ang tao sa biyaya ng Diyos. Kaya nga po pinalaya sila sa hardin ng paraiso. Sabi ng Lord, mula ngayon, sabi niya, mabubuhay kayo sa pamamagitan ng inyong pinagpawisan. Magtatanim kayo sa lupa. Magbubungkal kayo ng lupa, kakain kayo sa inyong pinagpawisan. Kaya ang tao nagkaroon po ng kahirapan. Kaya maraming tao ngayon naghihirap dahil dyan sa kasalanan ni Adan, mga kapatid, na hindi pa, kumbaga, hindi pa sila pinalaya. Maraming tao na hindi pa nila alam ito, mga kapatid. Kaya
naghihirap sila. Yun po, no? Ngayon, sabi ng sa babae ng Lord, ikaw naman babae, manganganak ka sa kahirapan. Ipanganganak mo yung mga anak mo sa kahirapan. Kaya nga sa panganganak, minsan may namamatay, di ba? Sinilang po ang kamatayan, ang sakit, karamdaman, at kahirapan dahil sa kasalanan ni Adan. Minana ito ng lahat ng tao sa mundo. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang Panginoon nagkatawang tao at napako sa krus ng Kalbaryo, sapagkat kinakailangan magkaroon ng pangalawang Adan na tutubos sa kasalanan natin. Ayon sa Korinto, si Kristo ang pangalawang Adan. Ang unang Adan nagbigay sa atin ng kamatayan, kahirapan, no? Sakit, karamdaman. Ang pangalawang Adan, ang anak ng Diyos, si Kristo, siyang tinatawag ng Lord na Second Adam. Siya naman ang tumubos doon sa kasalanan natin na minana natin kay Adan. Tinubos tayo ng Panginoong Hesus sa sumpa dahil sa kautusan ng Lord, no? Nasumpa si Adan dahil sa paglabag niya sa kautusan. Yung pinagbabawal ng Lord, no? Nilabag niya yon. Kaya si Kristo, tinubos tayo ng kanyang kamatayan sa krus. Mga kapatid, kaya napaka buti ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, utang natin sa kanya yung ating kaligtasan, yung ating kalayaan, dahil tinanggal ng Lord sa atin ang sumpa. Galatia 3:13, ngayon nga'y pinalaya na kayo ni Kristo sa sumpa. Sabi ng Galatia, sumpa ng kautusan. Kaya mga kapatid, lahat ng tumanggap kay Jesucristo, lahat ng sumampalataya, nakipagkaisa, naniwala sa Ebanghelyo, mga kapatid, malaya na po tayo sa sumpa. Sa sumpa ng kautusan. Sa sumpa na binigay ng Diyos kay Adan. Pinalaya na tayo ni Kristo, ayon sa Biblia. At nang palayain tayo ng Panginoon, hindi lang pinalaya sa kasalanan. Ano pang pinakamaganda rito? Ibinalik ng Panginoon yung authority. Yung nawala kay Adan na authority, ibinalik ni Jesus Christ sa iglesia, sa church. Sa bawat isa sa atin. Kaya lang maraming Kristiyano hindi nila naunawaan ito. Amen lang sila, amen, amen. Pero hindi nila lubos maunawaan ito. Kung gaano kadakila itong ginawa ni Kristo, no? Tinubos tayo sa sumpa ng kautusan. Ibig sabihin, pinalaya tayo sa kasalanan. Wala na tayo sa sumpa ng Diyos kay Adan. Kaya nga, lahat tayo, ibinalik na ni Jesus Christ sa dati nating kalagayan. Binalik niya yung sonship, yung pagiging anak ng Diyos natin. John 1:12, sino mang sumampalataya kay Jesucristo, tumanggap sa Kanya at sumampalataya sa Kanyang pangalan, sila'y binigyan na ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang linaw po. Ibinalik ng Panginoong Jesucristo sa atin yung authority bilang mga anak ng Diyos. Yung sonship na ninakaw ni Satan. Ibinalik ni Jesus Christ sa atin yung authority laban sa diablo, over the devil, yung authority over all evil spirits sa mundong ito. Kaya nga sabi ng Lord, maliwanag yung sinabi niya sa aklat ng Mateo, no? At Lucas 10, kung babasahin mo sa Lucas 10, mula dito sa 17, ang linaw bumalik yung mga 70 elders na inutusan ni Jesus, sabi nila, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Sumusunod sila, Lord. Pag nirebuke namin sila, in the name of Jesus, lumalayas ang mga demonyo. Sumusunod sa amin, Panginoon. Gumagaling ang mga may sakit. Sabi ni Lord, dahil mga apostol, tuwang-tuwa. Lord, napaka-powerful ng pangalan mo.
Ang mga demonyo suko sa amin. Lahat ng palayasin namin sa iyong pangalan, lumalayas. Yung mga may sakit, gumagaling. Sabi ni Jesus, nakita ko na si Satanas. Nakita ko na si Satan. Bumagsak na galing sa langit. Parang kidlat. Bumagsak na ang diablo. Ibinagsak na siya ng Panginoong Diyos dahil sa kanyang rebellion sa langit. Po? Kaya nga sabi ni Jesus, behold, sabi niya, I give unto you power. I have given you the power, sabi ng Lord, power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy. Over all the power of the enemy. Sino bang enemy? Si Satan. Sabi ni Jesus, narito, binigyan ko na kayo ng kapangyarihan laban sa inyong kaaway na diablo. Laban sa kanyang kapangyarihan. Sabi niya, and nothing shall by any means hurt you. At walang masamang magagawa ang diablo sa iyo. Hindi ka na niya pwedeng saktan, sabi ni Jesus Christ. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Si Satan, mga kapatid, inilagay na ng Panginoon sa ating mga paa. Ay, ang dinaw ng sabi ng Lord, inilagay na sa paa mo, aapakan mo na ang diablo. Binigyan ko na kayo ng kapangyarihan upang apakan, napakalinaw, apakan ng inyong mga paa ang diablo, si Satan, at ang kanyang mga scorpions, mga evil spirits, mga kampon. Ibig sabihin, malinaw ang sabi ni Lord, wala na silang power laban sa inyo. Hindi na nila kayo kayang saktan, sabi ng Lord. Anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus doon? Kung maunawa ng lahat ng Kristiyano ito, mga kapatid, makikita mo, meron ka palang kapangyarihan. Kaya lang kulang tayo ng faith minsan. Parang nababasa lang natin, amen lang tayo, pero hindi natin talaga lubos ma-realize, no? Kung ano ito. Hindi natin maunawaan talaga. Mga kapatid, yung sinabi ng Lord na yun, napaka grabe yun, napakalaki nun, napaka great power ang binigay niya. Wala nang power sa iyo si Satanas. Hindi ka na niya kayang saktan. Hindi ka na niya kayang agawin sa kamay ni Jesus. Malinaw sabi ni Lord, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. And the gates of hell, even Satan, sabi niya, cannot prevail against it. Member kayo ng church ni Jesus, wala nang magagawa si Satan sa iyo, sabi ng Lord. Hindi ka na niya kayang agawin sa kamay ng Lord. Malinaw sabi ni Jesus sa John chapter 10, kayong nasa kamay ko, wala nang makakaagaw sa inyo. Sino man, sabi ng Lord. Dahil si Satan, talo na. Tinalo na ni Jesus sa krus. Dinurog na ni Jesus Christ ang ulo ng ahas ni Satan. Nang mapako ang Panginoong Hesus sa krus, natalo niya na si Satan. Nadurog niya ang ulo ng ahas. Mga kapatid, kaya nga ayaw ni Satan na mamatay ang Panginoon sa krus eh. Di ba pumasok siya kay Peter? Nagsabi ni Jesus, ako'y ibibigay sa mga hentil para patayin. Ipako sa krus. Sabi ni Peter, Lord, hindi dapat mangyari sa iyo yan. Hindi ka dapat mapako sa krus at mamatay. Ano sagot ni Jesus? Simple lang, napakadali lang. Pinasukan ni Satanas ang katawang puso ni Peter, Apostol Pedro. Sabi ni Jesus, Oy Satanas, sabi niya kay Peter, lumayo ka sa akin. Sabi niya, pumunta ka sa likuran ko, lumayo ka. Sapagkat ang iniisip mo, puro pansarili mo. Sabi niya, ayaw ni Satan na mapako ang Lord sa krus. Bakit? Sapagkat alam ni Satan, maaagaw ni Jesus ang authority kay Satan. Dahil ang authority na ipagbili o na isangla ni Adan kay Satanas. Ngayon, dumating ang pangalawang Adan, si Jesus Christ, para agawin muli kay Satan yung authority at ibalik sa atin bilang mga
sons and daughters of God, gustong ibalik ng Diyos sa atin yung dati nating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, kaya si Satan ayaw niya Lord, hindi ka dapat mamatay sa krus. Huwag nawang mangyari yan. Panginoon ka hindi ka dapat mapako sa krus. Alam ni Satan na maaagaw ang kanyang korona. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, wala na sa prince of this world ang pamamahala sa mundong ito, sabi niya. Wala na, in-strip niya kay Satan yung kanyang authority. At inagaw na ni Jesus Christ kay Satanas yung authority sa mundo. Mga kapatid, kaya nga maliwanag lahat ng tumanggap kay Yesu Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, mga kapatid, malaya na. Hindi na siya kayang alipinin ni Satanas. Ang gagawin ni Satan, tutuksuhin ka na lang. Yun na lang ang tanging paraan ni Satanas. Dahil wala na siyang power laban sa iyo. Hindi ka na niya kayang patayin, hindi ka na niya kayang saktan, sabi ni Lord. Paliwanag po yun. Kaya ang diablo, anong ginawa niya kay Jesus? Nang tuksoy niya nung nagpa-fasting ang Panginoon ng 40 days, ano sabi ni Satan kay Jesus? Dinala siya sa isang tabi ng bangin. Sabi ni Satan, tumalon ka, magpatihulog ka. Total, sinasabi ng salita ng Diyos na aalalayan ka ng mga anghel, ililigtas ka ng mga guardian angels mo upang hindi ka masaktan sa mga bato. Alam ni Satan ang Word of God. Kaya nga ang diablo, binulungan si Jesus. Tumalon ka, tumalon ka. Bakit hindi na lang niya, nasa tabing bangin na si Jesus Bakit hindi na lang niya tinulak si Jesus? Nasa tabing bangin na. Mga kapatid, bakit hindi niya tinulak? Yun ang ebidensya na wala ng kapangyarihan si Satanas sa laban sa iyo. Hindi ka na kayang itulak ni Satanas sa bangin. Dahil anak ka na ng Diyos. Nang tanggapin natin si Jesucristo bilang Savior, Panginoon, tagapagligtas, naging mga anak na tayo ng Diyos. Bumalik na yung authority natin bilang sons and daughters of God. Kaya si Satanas, wala ng power sa iyo. Hindi ka na niya kayang itulak. Hindi ka na niya kayang patayin. Anong gagawin ni Satan para maisahan ka niya? Ang gagawin ni Satan, bubulungan ka. Tutuksuin ka na lang. Nakawin mo na. Tanggapin mo na ang inaalok sa iyo. Pag tinanggap mo, doon ka magkakasala at doon makakapasok si Satanas sa iyo. Hindi mawawala ang authority mo hanggat hindi ka lumabag sa utos ng Lord tulad ni Adan. Halimbawa, ikaw bumagsak. Meron tayong immunity. Ayon sa Biblia, pwede ka pang patawarin ng Lord. 1 John 1:9, ano man ang nagawa mong kasalanan, i-confess mo sa Kanya. Ang nagawa mong kasalanan, ihingi mo ng tawad sapagkat siya'y tapat at matuwid at lilinisin ka sa lahat ng karumihan at kasalanan. Kaya nga, wala ring power sa Satan Nagkasala ka tulad ng sabi ni Apostol Pablo sa Efeso. Magalit kayo pero huwag kayong magkasala. Huwag mong hayaang lumubog ang araw sa iyong galit. Ibig sabihin ni Paul, pag nagalit ka, nakipag-away ka, natisod ka, ora mismo, sabi ni Paul, huwag mong hayaang lumubog ang araw, nagalit ka pa. Ibig sabihin ng Bible, ibig sabihin ng salita ng Diyos, magsisi ka kaagad. Humingi ka kagad ng tawad sa Diyos at i-confess mo yung nagawa mo. Lord, patawarin niyo po ako. Ako'y nagalit, ako'y nakipag-away, ako'y natisod. Forgive me, Lord. Wash me, Lord. Cleanse me with your holy blood. Have mercy on me. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Biblia, ora mismo, sa oras ding yon, lilinisin ka ng Diyos sa lahat ng karumihan at kasalanan. Kaya ang diablo hindi na makakapasok sa iyo. Pero pag hindi ka na nagsisi, maya-maya, pwede nang gumawa ang diablo ng masama sa iyo. Bigyan ka ng sakit, bigyan ka ng hadlang, problema. Kaya nga sabi ni Paul huwag niyong hayaang lumubog ang araw sa inyong galit. Ora mismo magsisi kagad kayo, humingi kagad kayo ng tawad. Do not give place to the devil, sabi ni Paul. Do not give place to the devil. Huwag niyong bigyang daan ang diablo, ang kaaway. Huwag niyong bigyan ng daan para saktan ka, para
bigyan ka ng sakit o adlangan ka. Kailangan magsisi ka kagad. Nagkasala ka, magsisi ka kagad. Kapag ang pagkasalanan mo hindi mo pinagsisihan, mga kapatid, magiging daan ng kaawayan. Pwede kang bigyan ng karamdaman o anumang bagay na masama. Tandaan niyo po itong kaalaman itong sinasabi ng salita ng Lord. Wisdom po ito, mga kapatid. Kaya nga ang Kristiyano, lagi kang payapa, lagi kang matiwasay, lagi kang masaya. Bakit? Alam mo ang gagawin mo. Tandaan niyo po, walang Kristiyanong hindi nagkakasala. Maniwala kayo. Maraming Kristiyanong natitisod. Minsan sa salita lang, nagkasala ka. Minsan sa isip lang, nagkasala ka. Diba? Minsan sa salita mo, nagalit ka. Nakapagsalita ka ng masama. Hindi mo alam, nakasakit ka ng damdamin. Kasalanan yan. Kaya kailangan lagi tayong magsisi. Lagi tayong magsisi. Para mga kapatid, walang hadlang sa panalangin natin. Walang hadlang sa blessing ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, tandaan niyo sinabi ni Jesus, Behold, I give unto you power. Binalik na ni Jesus ang authority sa church. Ang authority sa atin. Yung ninakaw ni Satanas kay Adan, ibinalik ni Jesus Christ sa atin. Ano ngayon ang sabi ng Lord sa atin? Have dominion, sabi ng Lord. Pagharian niyo ang mundong ito. Kayo ang mag-rule sa mundong ito. Hindi kayo ang i-rule ng problema. Hindi kayo ang dadaganan ng mga kahirapan at problema, sakit. Kailangan, sabi ng Lord, pagharian mo yan. Pangunahan mo yan. I-rule mo yan. I-command mo yan na lumayas. Nasa Bible. Kung nasa iyo ang authority ni Jesus, may power ang salita mo. Kaya mong i-cast out yan. Kaya mong rebukein yan sa pangalan ni Jesus. Kaya mong i-command ang blessing na dumating sa iyo. Kapag naunawaan po natin ito, mga kapatid, may authority ka. Ang authority binigay ni Jesus Christ sa atin, grabe. Authority ni Jesus Christ mismo ang iniwan niya sa church. Nasaan ba yan? Anong verse ba yan? John chapter 14, verse 12. Anong sabi ni Jesus? Verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these, sabi niya, shall he do, because I go unto my Father. Ang linaw ng sabi ni Jesus. Sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sino bang sumasampalataya sa akin? Lahat ng ginawa ko, magagawa rin niya. At higit pa sa mga ginawa ko, ay magagawa rin niya sapagkat pupunta na ako sa Ama. Anong ibig sabihin ni Lord doon? Yung authority ni Jesus nasa atin na. Pinagkaloob na ng Diyos sa atin. Ang type niyan, si Ahasuerus, King Ahasuerus, at si Queen Esther. Ibinigay ni King Ahasuerus yung kanyang scepter kay Esther. Yung authority, binigyan niya kay Esther, binigyan na sa church. Si Esther ay type and shadow ng iglesia ngayon. Babae, type ng church si Esther. Ibig sabihin, si Jesus Christ, ibinigay na sa atin yung kanyang authority. Kaya nga sabi niya, My peace I give unto you. Iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Kasi bumalik na siya ron eh. Kaya yung kapayapaang nasa kanya, iniwan na sa church. Yung authority na sa atin na, mga kapatid. Kaya nga mapalad po tayo na nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Mga kapatid, kung alam lang nyo yung grabing power ng mensaheng ito, maunawaan lang natin yung authority. Mga kapatid, grabe. Talagang hindi na kayo mamroblema. Kaya mo nang i-rule ang diablo. Kaya mo nang rebukein ang kaaway. At hindi na kayo matatakot kanino mang evil spirit. Nung araw, pag dumaan tayo sa mga gubat, sa mga masukal na lugar, di ba, nakikiusap pa tayo sa mga iba-ibang spirito. Makikiraan po. Tabi-tabi po. Bakit? Takot ka sa kanila eh. Pero kayo hindi na. Sila ang takot sa iyo. Maniwala kayo, ito ang katotohanan. Ang demonyo ang takot sa Kristiyano. Ang demonyo ang takot sa mga lingkod ng Diyos. Ako ilang beses ko napatunayan yan.
Pumunta ako sa Nueva Ecija para ipag-pray ang isang naghihingalo. Pinahirapan ni Satanas sa mahabang panahon. Isang buwan nang hindi kumakain. Naghihingalo. Pagpunta ko ron, kasama ang mga kapatiran sa Nueva Ecija. Mga kapatid, nakita ng isang sister, yung demonyo na nagpapahirap sa may sakit, lumabas sa bahay, parang kidlat, na itim na espiritu, tumakas, papasok pa lang kami, tumakas na. Bakit? Alam niya ang ating authority. Kilala ni Satan ang mga tunay na lingkod ng Diyos. At siya'y takot sa mga may pananampalataya kay Jesus. Alam niya, hawak mo ang authority. May kapangyarihan ka over them. Alam ni Satan yon. Kaya nga mga kapatid, iba kasi yung authority sa power, no? Alam mo, minsan na yung ibang pastor, pag wala siyang nararamdamang power, parang hindi siya inspiradong magpalayas ng demonyo, ayaw niyang mag-lay hands. Sabi niya, hindi ko nadarama yung power eh. Hindi ko nararamdaman yung Holy Spirit eh. Kaya parang ayaw niyang mag-lay hands. Experience ko po yan. Kaya naisishare ko sa inyo ito. Experience ko yan. Sa Pandakaki Resettlement, Mexico, Pampanga, Mexico. Tinawagan ako ng mga kapatid doon. Sabi ni Sister Lisa, Pastor, yung aking pinsan, humihingi po ng tulong, ng panalangin. Pinag-pray na po namin, hindi gumaling. Ngayon humingi siya ng prayer na kung maaari po, ilehans niyo siya para sa kagalingan niya. Sabi ko, mamaya pupunta ako riyan para pag-usapan natin kasi may krusada kaming darating. May krusada kami sa Angeles City, mga 3 to 4 days na lang, 3 to 4 days na lang crusade na. Mga kapatid, sabi ko, hindi ko na-feel na gusto ko siyang ilehans. Hindi ko nadarama yun. Pumunta ako sa kanila, sabi ko, punta ako ng Mexico, sabi ko, sister, nandun yung pamilya niya, nandun yung magulang niya, tatay, nanay niya, nandun lahat, mga kapatid niya. Sabi ko, sister, siguro, invite na lang natin sa crusade para meron tayong pagpipray na demon possessed. Kasi yung pinsan niya, na saniban ng maraming demonyo. Estudyante sa high school, siguro mga 3rd year or 4th year, high school, 3rd year, 4th year, Dalagita, namasyal sila sa gubat, mahalaman, maraming punong kahoy, pinagluran ng mga espiritu, maring duwende, maring mga lamang lupa, engkanto, na possess yan. Yung mata niya, umiikot, makita mo yung mata niya, yung itim, umiikot po sa mata niya. Daig pa yung duling. Umiikot talaga. Parang trumpo. Parang trumpo. Hindi normal talaga. Alam mong may evil spirit. Possessed talaga. Tapos, naninipa. Lahat ng kaklase niya, pina-flying kick niya. Talagang violent siya. Nananakit. Kaya yung kanyang magulang, iginagapos siya. Nung sabi ko, hindi pwede sa crusade lang dalhin nyo. Para magamit natin siya bilang demonstration ng power ng Holy Spirit ng Panginoon. Maya, sabi na, yung nanay dumating. Dumating po yung nanay nung na-possessed. Ang pangalan ng dalagita ay Ella. Dalaga na. Pangalan niya Ella. Gandang pangalan. Sabi ng nanay ni Ella, Pastor, maawa na po kayo. Nagmamakaawa. Nakikiusap po ako. Ngayon na po nyo ipanalangin. Ngayon na po nyo ilay hands. Sabi niya. Sabi ko, sister, kung dadalhin natin sa crusade, magagamit siya ng Panginoon para sa demonstration ng power niya. Kasi bihira yung ganyan na marami na akong pinagpay ng mga na-demon possessed, pinagaling ng Lord. Kaya maganda pong gamitin yan para maipakita natin sa kanila na buhay ang Lord. Nangangako ako, Pastor, sabi niya,
Ngayon na po nyo ipag-pray. Maawa na po kayo. Dadalo na lang kami sa krusada at magpapatotoo kami ron. At sabi ko sige, kung gano'n lang sabi ko sa mga kalooban alam niyo mga kapatid, nung narinig ko yung salitang maawa na po kayo sa akin, sino tayo para tanggihan? Mga kapatid, tayo inutusan lang tayo ng Lord na pagalingin ang may sakit. Sige, punta na po tayo, sabi ko. Ngayon na namin ipagpipray. Maganda lahat, Lusob kami sa bahay nila. Pagdating ko ron, si Ellen nakahiga sa sopa. Nagtutulog-tulugan yung mga demonyo. Sabi ko, gising yan, hindi tulog yan. Alam ko, ang mga demonyo po hindi natutulog yan, mga kapatid. 24 hours a day po. Gising lahat yan. Ang demonyo hindi inaantok. Ang demonyo hindi natutulog. Talagang, hindi katulad ng tao. Tao natutulog, kailangan ng pahinga, Sabi ko, hindi po tulog yan. Huwag kayong maniwala yan. Umaarte lang yan dahil alam niya ang mangyayari. Alam niyo, nag-preach ako ng gospel. Pindalis ko si Jesus Christ. Kailangan i-preach mo si Christ. Pagkatapos mo i-preach, pinatanggap ko sila sa Lord, tumanggap sila sa Panginoon. Siyempre, sinyer ko sa kanila yung Diyos-Diyosan, ayaw ng Lord. Lahat sila tumanggap, sumampalataya. Pagkatapos sabi ko, itayo niyo po si Ella, itayo niyo po. Nakatayo ako sa harap niya. Si Ella tinayo nila. Kunwari tulog. Sabi ko, hindi po tulog yan. Gising po yan. Hindi po natutulog ang mga demonyo. Umaarte lang yan. Pagtayo nila, nagbulat ang mata. Hindi nga tulog, gising nga. Yung itim ng mata niya, umiikot Sabi ko, tumingin ka sa akin. Sabi ko sa demon possessed. Ayaw niyang tumingin. Yumuyo ko. Tumatalikod. Yung tumingin ka, sabi ko, ayaw tumingin. Ang ginawa ko, nirebuke ko na. Sabi ko, in the mighty name of Jesus Christ, Holy Ghost and fire. Alam niyo mga kapatid, hindi pa tumama yung kamay ko sa ulo niya. Pag-rebuke ko, hindi pa tumama yung kamay ko, tumalsik siya. Tumalsik po siya hanggang sa sopa. Bumagsak sa sopa. Walang malay. Yun ang nawala ng malay. Talagang para bang slain by the power of God. By the power of the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, gisingin niyo po siya, sabi ko. Ginising nila si Ella. Ella. Maya-maya po nagising. Nung magmulat ang mata, yung mata niya normal na. Sabi ko, Ella, kumusta ka na? Sabi niya, Pastor, mabuti na po ako. Okay na po ako. Magaling na mga kapatid. Pinalaya ng Panginoong Jesucristo. Lumaya siya, na-delivered mula sa pangalipin ng mga demonyo. Alam niyo mga kapatid, masaya, tuwang-tuwa kami. Doon ko napatunayan na ang authority, iba sa power. Ang power po, pag hindi mo madamayan, hindi ka kikilos Hindi natin dapat, ang authority iba po. Ang authority, kahit nanghihina ka, kahit may sakit ka, kahit anong ginagawa mo, may authority pa rin yan. Tinanggap mo pa rin sa Lord yan. Yung authority, tinawag ka ng Lord, mangaral. Ako tinawag ako ng Lord para mangaral, magpagaling ng may sakit. Yan ang tinanggap kong commission sa Lord. Anak, huwag kang matakot, ako ang magpapagaling ng lahat ng may sakit. Sabi ng Lord sa akin. Nung utusan niya ako magkrusada sa Angeles City, nung una. Kaya, inutos ako ng Lord, pati may sakit, pagalingin niyo, sabi ng Lord. Ngayon, mga kapatid, gumaling yon. Kaya pagdating ng crusade, nagpatotoo siya, hindi yung nanay niya. Si Ella mismo. Wala na yung maruming demon possessed, nakaayos, maganda, magpapatotoo sa mga tao. Na ang daming dumalong tao. Mga kapatid, nung araw po, ako po'y pabalik-balik sa mental hospital, sa mga albularyo, iba't ibang faith healer. Hindi po ako napagaling. Pero nang ilapit po nila ako sa Panginoong Jesucristo, ako po'y pinalaya, pinagaling ng Panginoong Yesus. Grabe po, palakpakan yung mga tao. Talagang anointed yung kanyang patotoong galing niya. Kaya yun, nakita ko na.
pati mga pastors na bisita, talagang humanga sa power ng Diyos. Lalo na nung healing, nandun na yung mga iba-ibang may sakit, lumpo, iba-ibang may sakit, pinagaling ng Lord, nakita nila. Sabi ng mga pastors, grabe ang anointing. Nakita nila yung mga milagrong instant, talagang miraculous healing, instant healing, ginawa ng Lord sa crusade. Kaya yun ang ibig sabihin ng dahil ang power, sa Greek word, ang salitang power o kapangyarihan ay dunamis. Dunamis, meaning ability, no? Yung power, yung abilidad na yun ang dunamis, no po? Yung kakayahan. Pero yung authority, pag sinabing authority, hindi dunamis yan. Yan po ay exousia. Exousia. Ang ibig sabihin, rights, permission to rule. Yan po ang ibig sabihin ng exousia. Meron kang permission sa Lord na binigay niya na mag-rule. Authority. Yun po ang authority. O authority. Napakalinaw po niyan, mga kapatid. Kaya kahit wala kang nararamdaman, you don't need to feel the power. Ano po? Kahit wala ka sa kondisyon, kahit nanghihina ka, kahit may sakit ka, hindi nawawala ang authority mo. Nandyan pa rin yung authority natin bilang anak ng Diyos o mga servants of God. Yung authority yung binigay ng Lord, nandyan pa rin po. Kikilos pa rin at kikilos. Kasi experience ko hindi ko madama yung power. Talagang ayaw ko talaga. Bilang tao ayaw ko na mag-lay hands. Sabi ko, crusade na lang kasi i-reserve natin sa krusada. Nasa prayer kami. Pero nung naramdaman ko, nagmakaawa na po, maawa na po kayo sa anak ko, maawa. Sino tayo? Kaya doon kami punta. Alam niyo mga kapatid, wala pang 5 minutes. Yung demonyo natarantang lumayas. Yung bata gumaling. Hindi na bumalik yung demonyo, nakapag-aral na hanggang ngayon. Normal na po. Purihin ng Diyos. Grabe, parang nagdahilan lang. Matagal siyang may sakit. Kaya yun ang ibig sabihin ng Lord sa authority. Ibinalik na ni Jesus Christ ang authority sa atin. Kaya lahat ng anak ng Diyos, pwede kayong magpalayas ng demonyo. Kung alam nyo lang ito. Paniwalaan nyo lang ito. Sabi ni Jesus, wala nang power sa inyo si Satan. Wala nang kapangyarihan ng kaaway sa inyo. Binigyan ko na kayo ng power, sabi niya, upang apakan ng inyong mga paa si Satanas at ang kanyang mga kampon na masasamang espiritu. At wala na silang magagawang masama laban sa inyo. Di ba napaka-great? Napakalinaw niyan, mga kapatid. Kaya nga pang Kristiyano, kung naintindihan mo lang ito, nagkasakit ka, kaya mong rebukin ang sakit sa sarili mo. May naramdaman ka, rebuke mo in Jesus' mighty name. Be healed, be whole, be made whole. Makikita mo, gagaling. Anumang ilay hands mo at panalangin mo. Yan ang ibig sabihin ng authority. Yung ninakaw ni Satan kay Adan, ibinalik ni Jesus Christ sa atin. Kaya nga sabi ni Kristo, mga kapatid, higit pa kayong mananakop, sabi ng salita ng Diyos. You are more than conquerors in Christ Jesus. Higit pa kayong mananakop. Ibig sabihin, napaka talagang dakila ang power na binigay ng Lord sa atin. Awit. No, not awit. Acts chapter 1, verse 8. And you shall receive power, sabi ni Jesus. And you shall receive power. Power of the Holy Ghost. When the Holy Spirit is come upon you, sabi ng Lord, you shall receive power and you shall be my witnesses, sabi ng Lord. Malinaw po yan. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pag tinanggap niyo ang Holy Spirit. Lahat ng believers may Holy Spirit. Maniwala po kayo. Yung tunay na believers, yung tunay na mga chosen people, may Espiritu ng Diyos lahat na yan. Lahat ng tumanggap kay Kristo. Pumasok na si Kristo yan. Yung sinabi ni Kristo, ako'y kumakatok sa inyong mga puso
Revelation 3:20, ako'y kumakatok sa iyong puso. Sino mang magbukas ng kanyang pintuan at ako'y tanggapin o papasukin, anong sabi ni Kristo? Ako'y papasok sa kanya, sa puso mo, at ako'y mananahang kasama mo, kasalo mo. Tingnan niyo po, mananahan daw si Kristo sa iyo, sa puso mo, at hahapong kasalo mo. Ibig sabihin, papasok ang Holy Spirit ni Kristo. Dahil iisa yan, ang Holy Spirit, iisa lang yan, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, yun ang napakalinaw na sinabi ng Lord. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi ko kayo iiwanan. Ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sino raw ang kasama natin na nasa puso natin ngayon? Si Kristo. Ako'y kasama nyo even unto the end of the world, sabi ni Jesus. Kaya mga kapatid, nasa atin ang Panginoong Yesus. Nasa inyong authority, mga kapatid. Authority laban sa dyablo. Authority para apakan ang inyong paang dyablo. Authority para maging higit pa kayong mananakop. Authority para magtagumpay sa mundong ito. Tandaan nyo, yun po ang ginawa ni Kristo sa cross. Binigyan tayo ng tagumpay, pagtatagumpay, laban sa masasamang espiritu, laban sa sanlibutan ito. Mga kapatid, anumang pagsubok ang haharapin nyo, magtatagumpay kayo kapag alam nyo ang mga pangako ni Jesus na ito. Tandaan nyo po, Galatia 3:13, ngayon nga ay pinalaya na kayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Amen! Malaya na po tayo. Kaya alisin ang takot, mga kapatid. Kaya, yun po, no? Kaya gamitin natin ang authority yan. Gamitin nyo po ang kapangyarihan nyo. In the name of Jesus. Gamitin nyo by faith. Makikita nyo, lalo kayong magagalak, lalo kayong sasaya sa paglilingkod. Kapag nakita nyo ang Lord kumilos sa buhay nyo. Pinagpray nyo ang lumpo, lumakad, lalo, grabing joy. Pinagpray nyo ang bulag, nakakita, grabe po. Makikita mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Lord, hindi lumilipas. Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Lord. At ang sabi niya, iniiwan ko sa inyo ang aking authority, yung kanyang scepter. Maliwanag po yan, napakabuti ng Panginoon. Okay na po ito, no? Siguro manalangin na po tayo. Nawa po kahit paano nakakuha kayo ng aral dito. Kapangyarihan po ito. Alam mo, ang aral na ito, isa ito sa pinakapaborito kong aral. Dahil totoo ito, naranasan ko ito, na-experience ko ito, hindi lang po narinig ko, hindi lang po nabasa ko, nakita ko sa buhay ko. Naranasan ko sa buhay ko po ito by experience sa ilang dekadang pangarap ko ng gospel, mga kapatid. Nakita ko po lahat ng ito, mga kapatid. At napatunayan ko yan sa sarili ko. Na-experience ko mismo kung paanong talunin ng Diyos ang dyablo. Nakita ko po, wala siyang magagawa para hadlangan ang gawain ng Diyos. Lord Jesus, salamat po muli sa yung mga salita naming narinig. Dalain ko po lahat ng mga kaalaman, lahat ng kapangyarihan na narinig ng aking mga kapatid, lahat ng mga tupa mong nakarinig. Lord, at tunay mong mga lingkod na nakikinig, itanim mo ito sa kanilang puso't isipan, espiritu at kaluluwa, sapagat ang mga salita mo, Diyos, ay makapangyarihan. Ito'y tumatago sa espiritu at kaluluwa. Ito'y tumatago sa puso. Lord, kaya dalahin ko ito, itanim mo sa kanilang espiritu, kaluluwa at puso, upang kailanman hindi na ito mawala at magamit nila ang kapangyarihan ito laban sa dyablo at lahat kami magtagumpay at maraming mailapit naming kaluluwa sa iyong harapan. Panginoon, salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat po sa iyong mga salita na makapangyarihan na nagbigay sa amin ng power, nagbigay sa amin ng authority. Kaya Lord, pagpalain mo po lahat ng aming mga viewers at idinadalain ko na patuloy mo silang busugin sa iyong mga salita, isatisfy sa bawat aral, sa bawat mensahe, sa aming Bible study,
Lord God, sa aming live streaming, Lord, sa Facebook, ganun din po sa YouTube, pagpalain mo lahat ng aming mga viewers. Magpadala ka pa ng maraming mga kaluluwa man na makikinig sa iyong mga salita, Lord, at dalangin ko, Lord, na magligtas ka pa ng maraming kaluluwa bago ka babalik. Lord Jesus, patuloy mo kaming gamitin kung marami ang maligtas. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang mga lingkod mo. Ganun din po, Sister Feli, kanyang pamilya, buong pamilya, patuloy kong dinadalangin. Pagpalain mo ang pamilyang ito, kanyang mga anak na nasa iba't ibang lugar, ingatan mo, pagpalain mo. Lord, patuloy mo silang palaguin din sa kaalaman, karunungan, pananampalataya sa iyong salita. Dalangin ko, Lord, na silang lahat ay makinig sa mga salitang ito upang sila rin po'y kumain ng pagkaing spiritual na kailangan namin upang mabuhay. Sapagkat sinabi mo, ang tao hindi mabubuhay sa tinapay lamang o pagkain lamang na literal, kundi sa bawat salita mo lang. Ito ang aming buhay. Kaya pagpalain mo, Lord, ang mga kapatid namin sa iba't ibang bansa, kandoy si Brother Aaron, ingatan mo siya ron, palakasin mo siya, Lord, at ang mga salita mong kanyang naririnig doon, ang magsilbing kapangyarihan niya, kalakasan niya, upang magtagumpay sa ibang bansa. Pagpalain mo rin lahat ng kapatid namin sa iba't ibang bansa, Lord, sa Asia, sa Amerika, sa Canada, sa Middle East, lahat ng mga anak mo na nasa iba't ibang lugar ngayon, Lord, pagpalain mong lahat. Pagpalain mo rin po lahat ng mga kapatid ko sa Nueva Ecija, sa Tarlac, iba't ibang lugar ng Pampanga, at iba pang mga lugar sa aming bansa. Lord, ingatan mo at pagpalain lahat ng aming mga kapatid. Patuloy kong dinadalangin ng Saragossa, Nueva Ecija. Ingatan mo silang lahat, panghawakan, pagpalain ang kanilang mga kabuhayan doon. Lord, pagpalain mo ang kanilang mga negosyo. Ganun din po lahat ng kapatid sa buong Pampanga, Tarlac, at lahat ng aming mga kapatiran. Pagpalain mo lahat ng mga supporter mo, Lord, sa iyong ebanghelyo. Lahat ng sumusuporta sa iyong lingkod, pagpalain mo silang lahat. Lord Jesus, payamanin mo po silang lahat. In the name of Jesus. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. God bless you all. Thank you, Jesus.